Welcome dito sa Romansa Diaries, mga tagapakinig. At ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento ang tampok natin. Isang kwentong puno ng tahimik na tingin, hindi inaasahang kaba, at mga damdaming unti-unting bumubuo ng matamis na tensyon sa pagitan ng isang nangungupahang bagong salta at ng kanyang misteryosong landlady. Part 1, ang Byudang Landlady. Noong unang araw ko sa inuupahang maliit na apartment, dala ko ang dalawang bagay. Ang aking ilang gamit sa bag at ang kaba na parang ayaw ko mawala sa dibdib ko. Baguhan pa lang ako sa trabaho at bagong simula rin ang touring ko sa buhay. Kailangan kong tumira sa mas murang lugar, kaya napadpad ako sa isang lumang gusaling, may lumot na sa pader, pero maayos pa rin ang mga kwarto. Tahimik doon. Simple. At sa unang tingin, akala ko, isa lang itong ordinaryong paupahan. Pero nagbago ang lahat nang makita ko siya. Siya si Aling Marisa, ang landlady namin. Byuda siya. Maganda, pero hindi yung tipong magarbo o maporma. May kakaibang alindog siya na hindi mo mapapansin agad kung hindi ka tititigan ng mabuti. Nasa pagkilos niya ang ganda. Nasa paraan ng paglakad. Nasa boses niyang mahinahon pero matalim. At higit sa lahat, nasa presensya niya ang klase ng awtoridad na hindi mo basta-basta masusuway. Noong unang beses niya akong kinausap, may dala siyang clipboard at susi. Bago ka ba rito? Tanong niya, diretso ang tingin. Opo ma'am, sagot ko agad, parang batang nahuli sa walang kasalanan. Hindi siya ngumiti, pero may kung anong lambot sa gilid ng kanyang mukha. Parang laging may tinatago sa likod ng pagiging seryoso niya. Sumunod ka lang sa rules, tahimik dito. Iwas gulo, iwas istorbo, sabi niya. Wala po akong problema ron. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung gaano ako kaingat at kung gaano ako katagal mananatili sa lugar na iyon. Nakasuot ako ng simpleng puting polo at maong na pantalon noon. At ramdam ko agad ang kabog sa dibdib ko nang magtagpo ang tingin namin. Okay, maikling sabi niya. Room 3 ang iyo. Tumalikod na siya. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, napansin kong may kakaiba sa kanya. Hindi siya yung tipong sobrang mahigpit lang, parang mas malalim pa rin. Parang maraming kwento ang nakatago sa likod ng malamig niyang mukha. At doon na nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na araw, napapansin ko siyang lagi sa lobby tuwing hapon. Minsan nakasuot siya ng fitted na blusa na simple pero eleganteng tingnan at palda na akmang-akma sa kanyang tindig. Hindi siya naghahanap ng pansin pero kahit anong gawin niya, napapalingon ka pa rin. May natural siyang alindog na hindi kailangang pilitin. Hindi siya sexy sa karaniwang pakahulugan ng iba. Pero may dating siya na mas matindi pa ron. Sa bawat ikot niya sa bahay, sa bawat pag-abot niya ng resibo o paalala, ramdam mo ang kontrol niya sa espasyo. Siya ang may-ari ng bahay at sa simpleng paraan ng pagtingin niya sa paligid, alam mong wala kang pwedeng gawing kalokohan roon. Pero sa totoo lang, iyon din ang isa sa mga nakakaakit sa kanya. Minsan, habang pauwi ako galing trabaho, nadatnan ko siyang nakatayo sa may gate, hawak ang susi at nakatingin sa akin. Late ka na, sabi niya. Opo, maraming trabaho ngayon. Kung ganyan palagi, mahihirapan ka. Napakamot ako sa batok. Kaya nga po sinisikap kong magsikap. Tahimik siyang tumango. Mabuti. Akala ko tapos na ang usapan, pero hindi pa pala. Habang inaabot ko ang bayad ko sa upa, nagdikit sandali ang mga daliri namin. Mabilis lang, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung dala lang ba yun ng pagod o ng kakaibang tensyon na unti-unting nabubuo. Maraming salamat po, sabi ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon parang may bahagyang bahid ng ngiti sa labi niya. Mag-ingat ka lang sa mga kasama mo sa buhay, sabi niya. Mababa ang boses. Hindi lahat ng tahimik ligtas. Napatingin ako sa kanya. Paano niyo po nasabi?
Hindi siya sumagot agad. Inayos lang niya ang hawak na papeles saka tumalikod. Alam ko lang, maikli niyang sagot. Mula noon, mas lalo akong naging curious sa kanya. Si Marisa ay may paraan ng pagpaparamdam na parang laging may sinasabi kahit wala siyang binabanggit. Kapag nasa hagdan siya, maingat at marahan ang bawat hakbang. Kapag dumadaan siya sa hallway, tila napapatigil ang ingay. Hindi dahil sa takot ng mga tao, kundi dahil sa respeto. Isang gabi, umuulan ng malakas. Nasa labas ako, bitbit ang ilang grocery at basang-basa na ang damit ko sa ambon. Nang buksan ko ang gate, nandoon siya sa veranda, suot ang manipis na beige na blouse at mahabang itim na palda. Hindi siya nakatingin sa akin, pero para bang alam niyang darating ako. Basa ka, sabi niya. Opo, inabot po ako ng ulan. Pumasok ka muna sa may bubong. Huwag kang magmamadali. Sumunod ako. Habang tumatayo ako sa may gilid ng veranda, nilapitan niya ako ng isang tuwalya. Tahimik niya iyong iniabot sa akin. Salamat po. Marunong ka bang magluto? Tanong niya bigla. Opo, konti lang. May konti akong pagkain sa loob. Hindi ka dapat kakain ng malamig na grocery dahil lang nagmamadali ka. Nagulat ako. Hindi na po sana ako. Pumasok ka na, putol niya. At yun na naman ang boses niyang hindi mo mapapagsabihan. Pumasok ako sa loob ng maliit niyang sala. Malinis ang buong bahay. May amoy ng mabangong tsaa at sariwang kahoy. Umupo ako sa dulo ng sofa habang siya naman ay abala sa kusina. Kita ko mula roon ang maayos at mahinahong galaw niya. Sa ganong sandali ko siya mas nakilala. Hindi siya suplada. Hindi rin siya malamig gaya ng akala ng iba. Marahil, sanay lang siyang maging matatag. Sanay siyang mag-isa. Sanay siyang hindi basta nagbubukas ng pinto para sa kahit sino. Nang ilapag niya ang mangkok ng sopa sa harap ko, saglit siyang tumingin sa akin at nagsalita ng mas malumanay. Baguhan ka pa lang dito sa trabaho, no? Opo. Kapag napagod ka, matulog ka ng maaga. Huwag mong ubusin ang sarili mo. Napayo ko ako. Susubukan ko po. May kung anong init sa paraan ng pakikitungo niya at kahit hindi niya yun aminin, alam ko may malasakit siyang itinatago sa likod ng striktong anyo niya. Habang umiinom ako ng sopas, napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng ilaw sa sala, mas kitang-kita ang ganda niya, ang linis ng mukha, ang maayos na buhok, at ang mabigat ngunit eleganteng dating ng isang babaeng marunong sa sarili niyang halaga. Hindi siya nagpapakitang gilas. Hindi siya nagpapalakas ng sex appeal, pero mas lalo siyang nakakaakit dahil doon. Kasi hindi niya kailangan ng ingay para mapansin. Sa paglipas ng mga araw, nagiging mas madalas ang pag-uusap namin. Mga simpleng bagay lang muna. Tungkol sa trabaho ko, sa panahon, sa mga nangungupahan, at minsan sa mga lumang gamit sa bahay. Pero sa bawat palitang salita, may unti-unting pagbubukas ng damdamin na hindi namin pinapangalanan. Hanggang sa isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, bumalik ako sa bahay at nadatnan ko siyang nakaupo sa may sala, naka-cross legs at nakaharap sa bintana. Suot niya ang isang simpleng cream na blouse at dark skirt. Tahimik ang paligid. Ma'am Marisa, tawag ko. Luminga siya. Bakit? May problema po ba? Hindi siya agad sumagot. Saglit lang siyang tumingin sa akin, saka bumuntong hininga. Wala, sabi niya. Minsan lang, paggabi na, biglang bumabalik ang mga alaala. Hindi ko alam ang tamang sasabihin. Kaya tumabi lang ako sa kabilang upuan. Masakit ba? Maingat kong tanong. Hindi na kasing sakit dati, sagot niya. Pero hindi rin nawawala. Tahimik kaming dalawa. At sa katahimikang iyon, may naramdaman akong gusto kong protektahan siya. Si Marisa, na laging matatag sa harap ng iba, ay may bahagi ring pagod at malungkot, bahaging hindi niya pinapakita.
Bahaging marahil, matagal nang gustong umasa sa isang tao pero natutong huwag umasa. Hindi ko alam kung napansin niya ang tingin ko, pero bigla siyang ngumiti ng napakaliit. Hindi iyon malamig. Hindi rin iyon typical ng ngiti ng isang landlady na nakikipag-usap lang sa tenant niya. Parang mas totoo pa ron. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya, bahagyang mapang-asarang tono. Napangiti ako ng kaunti. Wala po. Naisip ko lang, iba pala talaga kayo kaysa sa akala ko. Anong akala mo sa akin? Masungit. Napatawa siya ng mahina. At doon, parang may nabasag sa pagitan naming dalawa. Hindi malakas, hindi halata, pero sapat para mapalapit ang loob naming dalawa sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, napagtanto kong ang mga titig niya, ang mga payo niya, at ang tahimik niyang presensya ay hindi lang basta bahagi ng pagiging landlady. May hinihintay siyang hindi niya sinasabi, at may nararamdaman din akong hindi ko maamin. Dito na nagtatapos ang ating maikling kwento na may halong paglalambing sa ating mga tagapakinig. At kung nagustuhan mo ang unang parte ng ating kwento ngayong gabi, mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng kwento nating magpapainit ng iyong gabi. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Paalam.